ng mga families na walang trabaho at nagdadala ako sa kanila ng mga food packs. So, yun, for until August yun eh. Halos araw-araw, nagbabiyahe ako. Pero minsan talaga hindi rin sapat yung food packs, ano? Kailangan din talaga ng finance, ng pera, ng money. Pero wala man ako mabibigay kasi yung mga food packs naman, nahihingin ko lang din. Parang daluyan lang talaga ako. And then talagang may isang family nagsabi sa akin, brother, okay lang ba magkaroon ako ng trabaho? May kaklala kayong pwede magbigay ng trabaho. And then sabi ko, sige, mag-iisip ako. Ako si Brother June Santiago, isang Redemptorist missionary. Usually ang Redemptorist mas kilala sa Baclaran Church. I used to be assigned sa Baclaran, but right now I'm assigned in Lawag City, kung nasaan ang aming religious house. And then at the same time, I'm a photojournalist. And then it so happened din na ako yung founder ng Silingan Coffee. So, it's a pandemic business. Pinanganak ang Silingan sa panahon ng pandemic. That was October of 2021. October of 2020. Kung saan yung kasagsagan ng lockdown. Kasi panahon yun din, ako as a religious brother, I started March 17, naglilibot na ako kasi March 15 yung lockdown. Naglilibot na ako sa mga communities to bring food packs or gulay or anything na makakatulong sa mga mothers ng victims ng EJK. So as far as Bulacan, Quezon, Laguna, Batangas, so yung mga kaklala ko na mga families na walang trabaho at nagdadala ako sa kanila ng mga food packs. So yun, for until August yun eh. Halos araw-araw, nagbabiyahe ako. Pero minsan talaga hindi rin sapat yung food packs, ano? Kailangan din talaga ng finance, ng pera, ng money. Pero wala man ako mabibigay kasi yung mga food packs naman, nahihingin ko lang din. Parang daluyan lang talaga ako. And then talagang may isang family nagsabi sa akin, brother, okay lang ba magkaroon ako ng trabaho? May kaklala kayong pwede magbigay ng trabaho. And then sabi ko, sige, mag-iisip ako. And then meron dati ang Baclaran na coffee shop. Nagsarado during pandemic. Tapos may nakilala akong pwesto sa Cubao Expo. Then kinausap ko sila, sabi ko, okay ba itong space niyo sa baba? Share ako sa inyo yung rent, tapos yung mga gamit sa coffee shop doon, ay hiramin ko muna para magpapatrain ako kasi instead na magbigay ako ng pera, baka turong ko lang muna sila trainee, tapos papasahurin ko, tapos kung bubukas, hoping a month or two, luluwag na yung economy natin. So we started formally October of 2020. Meron mga humihingi ng tulong, tapos parang hirap naman ako na pagbibigyan ng tulong. Kilala ko naman sila kasi I've been doing this, yung mga program na meron naman kami dito sa Baclaran way back 2016. Tapos me as a photojournalist, nakikilala ko sila sa crime scene, nakikilala ko sila sa mga wake, sa burials, ay nabibisita ko naman sila. Tapos syempre friends sa Facebook, kasi merong number, tapos napabalitaan nila na, ay si brother pa na meron pa trabaho doon, baka pwede makasingit. So nadadagdagan yung tao dito, yung gusto magtrabaho. Nag-start kami ng 8 hanggang naging 16. Parang call it second group. Kasi yung iba kasi may trabaho din naman eh. Pero minsan 2 araw, 3 araw lang yung trabaho nila. So finifit. Tapos meron din ilang estudyante, 4 sila noon. So parang lahat ay part-time. Ang commonality nila ay victims sila. Direct families talaga. Asawa, anak, kaya basta ganun. Yung iba doon ay iba't ibang separate cases. Yung iba ay kilalang case. Ibig sabihin kilalang case ay nasusundan ng ibang media
entities, yung kanilang stories. Yung iba naman ay parang wala talaga. Parang lalo yung mga pumatay ay riding tandem. Parang they don't know paano ba mag-pursue ang kaso nila. Just like, kunyari yung isang ate doon, tatay at kuya niya yung napatay, pero yung kaso ay gusto nyo magpatuloy. May mga lawyer naman na tumutulong, sabi itong ganitong case ay pwede naman to 10 o hanggang 30 years kasi murder naman eh. So ganun yung hope nila. Kasi isa naman si Mary Ann yan. Okay naman kasi yung case naman niya ay ongoing, hearing. Yung ganun din, mag-ama rin niya, asawa niya, tsaka anak niya yung pinatay. Tapos kilala yung mga perpetrator. Kasi sa police operation. So nag-file din siya ng kaso. Ongoing din. So, yung isa ay as early as July of 2016. Ito naman ay 2017. So may mga iba-iba. So basically, ang common din nila dito halos, as far as I know, mga victim dito before Duterte withdrew from ICC. Yung March 19 of 2018. So cases na pababa sila to halos. By history, meron akong experience sa coffee industry. Sa Baclaran Church, nag-grant ako ng 5 years ng coffee shop din. Tapos may mga contacts, may mga source, may mga kaibigan din sa coffee industry. Sa akin, yun ang pinakamadali eh. Tsaka skills din na de-develop sa kanila. Kasi nga, hindi ko matandaan eh kung sumagisisip ako, pag nagsarado naman ito, kung sila naman yung magiging skilled na barista or makakapag-apply sila sa iba. Ako naniniwala kasi ako ang gawain na walang vision ay walang patutunguhan. Yung kailangan, anong gusto natin mangyari? At tapos, siyempre, pinapasok ko na din yung business side, kailangan din ng branding. Kailangan din ng matatandaan. So, nung nagkaroon ako sa kanila ng parang, sabi ko parang brainstorming ako, kayo ba anong gusto nyo mangyari? Ano yung nawala sa inyo? At anong gusto nyo mangyari? Yung sasabi nila, well, yung nangyari, masakit nangyari sa kanila, masakit sa buhay nila. Yung pinatay yung mga family members nila. Tapos mas walong ko sa kanila nung iniwanan sila ng kanilang mga mahal sa buhay din. Iniwanan sila ng kanilang mga kapitbahay. So nakasulat yung kapitbahay. Sakit, ang ganoon. Sino ba rito may ibang salita? Ano ba bang ibang tawag? So yung nga may nag-suggest na sa Bisaya daw, silingan. Silingan. Ang ibig sabihin, Tagalog is kapitbahay. Sabi na, mukhang mas okay to. One word, catchy, tapos may audience ka na kagad. Ang audience kagad ay mga Bisaya. Marami naman sa Manila. Tapos yung mga curious, so may audience sa kagad. Pahabaan ng PC. Kasi project ko naman na pandemic, wala. So, ayun, nangungutang sa mga kaibigan. Nagbebenta ng ilang lente. Tapos, minimal naman yung gasto sa minimal, kuryente, ilaw, sahod. Pero malaki yon. Pero malaking factor din yung nakakapangutang, yung good standing ka sa mga kaibigan. Nagpapahiram ng gamit, ang hirang pala ng gamit. So, parang ganun sa ang business eh. Kailangan mong mangutang. Our vision is to really to give customer satisfaction sa coffee and at the same time to keep the nation's story. Kung sabihin nation's story, yung 6 months ni Duterte, huwag kang kalimutan. Parang buhay na testamento na may nangyaring krimen sa unang anong taon. And then we promote human rights. Sa yung tatlong yun, doon kami naka-anchor yung coffee starts in human rights. So yun na yung direction namin. Pero para mas maabot yun yung first year namin, kailangan natin lumabas ng Cubao Expo. October that year, may nakita akong lumang ban sa Laguna. Tapos sabi ko, mukhang ito na ang kailangan. Kailangan makapunta sa mga churches, sa mga communities, hotspot ng killings, ng panahon ni Duterte. So kailangan ko ng rolling o mobile ban. So yun, nangutang muli ako. Bumili ng van.
lakas loob. Tapos first, nabol namin simbang gabi dito sa Baclaran Church. Tapos, lumilipat kami every Friday sa Our Lady of Grace Parish, in Caloocan. At pag Sunday, minsan sa San Roque Cathedral, sa Caloocan din. Yun yung mga hotspot kasi ng Kilig, yung Caloocan, Malabon, Botas. So yun yung parang vision talaga. Tapos, nung nakaset naman kami, sabi namin hanggang 4 na van. Tapos, isang physical yung Cubao Expo. So, yun naman yung vision namin for the next 5 years. Sa totoo lang, itong Silingan Coffee Shop ay meron ng inanak na isang grupo ulit. Kasi hindi naman lahat pwede sa food industry. Hindi lahat ay pwede sa coffee shop. Ibang galong ng barista, ibang galong food handlers. Siyempre, yung ibang matatanda ng bananay. Tapos, hindi rin nakabasado yung mga machines. So, itong Silingan Coffee Shop ay nag-access ngayon ng lumipat ngayon ng isang industry, yung candle makers. Siyempre, unang-unang clear sa yung vision. Kailangan anong gusto mong mangyari. May vision ka doon sa gagawin. Pangalawa, kailangan mo lagyan ng tapang yung vision mo. Yun yung mission naman. At pangatlo, siyempre, kailangan may ibabalik ka doon sa community. Pero underlying doon is, mahalin mo yung staff. Etong Silingan, buhay siya, mabubuhay siya, dadami siya kapag dinahal din ng staff yung quote-unquote the business mo ito. Kasi walang ibang mamahal ng business mo kundi yung mga nag-implement. So, and then, mamahalin mo talaga din sila. Ibig sabihin ng mamahalin, bigyan mo yung kung anong sahod, kung ilan naman mamahal. Di ba, ganun naman mag-stay ka lang sa trabaho kung tama yung sahod. Sabihin natin directly, lahat ay nangangailangan mabuhay. Tapos yung working condition, pero the relationship is growing yon. Magkaaway ngayon, bukas ang kabate. Ganun yan Hindi mo, ako personally, hindi ko nire-resolve yung git-gitan nila sa loob. Kasi babalik lang kami sa vision namin. We want to keep your stories alive. Yung stories niyo, yun lang siya. So, clear visioning. Siguro sa akin at sinasabi ko, like yung responsibilidad sa mga nanay na kasama ko sa Silingan Coffee Shop. Nag-evolve kami, not simply because of our coffee. Nag-evolve kami because of their stories and the nation's stories. Hindi matatapos yung Silingan Coffee Shop hanggat hindi na nakakamit yung accountability na. Kasi kung business ko titingnan ito, mahirap to. Nililimit mo na kaagad yung client Limitado na kaagad to Kung ako, pro-Duterte ako, hindi ako inom sa inyo. Di ba? Business dapat bukas, pero ito sa clear. Kung kahit na pro-Duterte ka, kung makipagkwento ka sa tungkol sa nangyari sa amin, welcome ka. Or baka you have your own version of history, you are welcome. Kasi may ganun sa amin nangyari. Mga police officers, quote-unquote, siguro, pag-bisita na is form of harassment. But we are there to listen to them also. Kung clear.